Kaya kung hindi ka magsisimba dahil nabibwisit ka kung kanino, hindi ka sumasamba. Kasi hindi tao ang pinunta natin sa simbahan. Tama? Hello? Naku, medyo parang hindi pa man. Wala pa ako sa kalahati. Mukhang mukhang bumibigay na kayo. Andiyan dyan pa ba kayo? By the way, spiritual warfare or yung tinatawag na personal struggle is a reality. Gano katindi ang katotohanan ito? Sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng example na there is always a spiritual struggle, especially as we are faced with the truth. Kasi hindi lahat ng naririnig nating katotohanan ay masarap tanggapin. Ito masakit. Narinig mo yung katotohanan, galit ka doon sa nagsabi ng katotohanan. At maniniwala ba kayo, merong mga ayaw na magsimba kasi ayaw niya marinig ang katotohanan? Tama? Oo. Ba't pa ako magsisimba niya? Wala nang ginawa niya, kundi palagi na lang. Something is wrong. Pagka merong itinatama at dahil ikaw ay tinamaan, dapat nating itama kung ano yung mali. Pero para layasan mo at tanggihan mo, by the way, balang araw, ang paparusahan na ibubulit sa dagat-dagatang apoy, ayon sa 2 Thessalonians chapter 1, those who know not God and obey not the gospel. Yun yung dalawang katangian, yung mga pupunta sa impyerno. Those who do not know God and those who obey not the gospel. So, may kinalaman yung obedience sa kaligtasan? Meron. Kasi obedience is the characteristic of the saved. My sheep hear my voice. I know them. Ano yung katapusan? And they follow. Hello? Sinabi ba yon para maligtas? Hindi. Dinidescribe doon yung sheep. My sheep hear, nakikinig. Kaya siya sumasamba. I know them, kilala ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magpanggap. Kasi kilala ng Diyos kung sino yung Kanya. At ang pinakamahalagang katangian ng isang tunay na anak ng Diyos, they follow. Why? Kasi those who obey not the gospel are those who do not know the Savior. At yung salitang do not know the Savior, hindi dahil sa hindi niya kilala. Ang laki ng pagkakaiba dun sa, kilala mo siya? Hindi. No. Kilala mo ba si President Bongbong? Oo. Sino siya? Presidente natin. Tama? Kilala ka ba niya? Hindi na mahalaga yun, Pastor. Ganun ang maraming Kristiyano ngayon. Hindi mahalaga kung kilala ako ng Diyos. Ang mahalaga, kilala ko siya. Pero eto na ngayon. May pinapagawa ang Diyos. Hindi lahat susunod. Bakit? Kasi hindi lahat kumikilala sa Diyos. Pwedeng kilala mo ang Diyos, pero pwedeng hindi mo siya kinikilala. Isang palatandaan ng pagkilala ay pagsunod. Kuha? Kuha? Ay. Introduction pa lang ako. It's all in the mind. Kasi, tignan nyo ha. Ayun, no? I see another law in my members. Kristiyano na tayo. Meron ng principle o batas na inimplant sa atin. At mamaya makikita natin. Ang nag-implant sa atin yan ng Holy Spirit. Kaya every time nakakapakinig tayo, ito yung word na gusto kong gamitin. The first point na tatalakayin ko ngayong umaga, it's all in the mind, ay yung salitang conviction.
Nung una tayong nakapakinig, sumampalataya tayo kasi na-convict tayo. Hello? Kaya yung hindi makatagal na every time nakukonvict tayo, tuwing makakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nakakalimutan mo ba kung paano ka nagsimula sa pananampalataya? Na-convict ka rin eh. Tama. Kaya mo nagustuhan yung napakinggan mo. Kaya gusto mo magpatuloy doon sa napakinggan mo. At yun yung dahilan kung bakit balik ka ng balik. There is something doon sa napakinggan mo na may ginawa ang Diyos sa buhay mo na gusto mong doon manatili sa ganong buhay. Bagamat nasasaktan ka, kasi hindi. Masarap ba masaktan? Oo. Pero makakasama ba sa atin pag tayo tinatamaan? Ha? Kaya walang dahilan para ating ayawan. Tama. In fact, ito sasabihin ng ilan sa inyo. Eh, kung ganun rin lang naman, eh susunod na ako. Mapapaganda pa ang buhay ko. Ang katapusan ng pagsunod sa Diyos ay kaluwalhatian. Buhay na walang hanggan. Ang dami na nating beses nakita yan. The more we are being challenged na mamuhay sa katwiran at kabanalan, hindi sa kasalanan. Bakit? Kasi ang kasalanan may katapusan. Saan ang katapusan ng kasalanan? Saan? Pakilakas. Kahatulan. Dagat-dagatang apoy. Impyerno. Walang purgatorio, ha? Kasi iba, nangangarap, mapunta mo ng purgatorio, at least ipapanalangin siya ng kanyang mga kamag-anak para mapunta ng langit. Walang ganun. Ang pagsunod sa Diyos, ngayon, habang nabubuhay tayo. Ang daming mga tao gusto mapunta ng langit, pero ayaw sumunod sa Diyos. Bakit? Yun yung problema ang ating kakaharapin. Kasi ang pinakamatindi nating kaaway, hindi naman ang dyablo. Hindi rin ang mundo. Sino? Sabi nga ni Ninoy Aquino, ang problema ng Pilipinas, hindi komunismo, hindi imperialismo, hindi kung ano-anong mga ismo. Ang problema natin talaga ay ikaw mismo. At dahil galit si Ninoy Aquino kay Marcos, misis mo. So, spiritual warfare. Kaya ang laban na nasa mind. Balik mo dun sa verse 23, Pibs. Ayan. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan. Take note, ha? Kaya yung sinasabi niya members, it is referring to the flesh. Yan yun. Yung pinakurot ko kanina. Kinurot nyo ba? O kurutin mo nga ulit? Pag umaray ka, yun na yun. Kasi walang taong gusto niyang saktan ng sarili niya. And yet, meron tayong iniingatan at ginagawa sa buhay natin na hindi lang sakit sa laman yung kahantungan. Dadaling ka sa impyerno. Bakit? Kasi pinupuno mo sarili mo ng kasalanan. Kaya kung meron kang dapat ituwid, meron kang dapat ayusin, ayusin mo na habang nabubuhay ka pa. Kasi ito yung pagkakataon para mag-ayos tayo. Kasi my sheep hear my voice, I know them, and they follow. Kaya every time nakakapakinig tayo ng pangangaral, hindi lang ipinaririnig ito para iyo malaman. Hindi! Pinaririnig ito para ating sundin. Para meron tayong gawin. Hello?
Kaya yung first point ko, conviction, it refers to the commandment and the law. Nung pasimula, yung commandment ginamit ng Diyos para malaman natin na kailangan natin ng Diyos. What's that? That's conviction. Nung pasimula, ginamit ng Diyos ang law and commandment. By the way, the law and commandment, bagamat it is used interchangeably in chapter 7, wag na kayong magbilang binilang ko na in advance. It is used 27 times in the entire chapter 7. It is used as a law, it is used as commandment. Mahalaga ba ito? Yes. Kaya sino nagsabi na hindi kailangan ng kautusan ng isang Kristiyano? Sino nagsabi? Walang nagsasabi. Sila ang nagsasabi. Yung mga gusto mag-excuse para mamuhay at magpatuloy sa kasalanan. Pinangangalandakan. By grace through faith tayo eh. Ba't meron chapter 7 na binanggit ni Pablo na kahalagahan ng kautusan? Ulitin ko, hindi isinusulat o hindi ipinasusunod ng kautusan para sa ikaliligtas. Hindi. Pero hindi ka po pwedeng mamuhay at magsabing Kristiyano ka kung hindi ka susunod sa kautusan. Kasi ang Panginoon mismo nagsabi, if you love me, you will keep my commandments. Hindi naman niya sinabing, if you love me, you will continue in my grace. Hindi niya sinabing ganun. Kasi na-fulfill na yung grace nung tayo sumampalataya. Natanggap na natin yun. Hindi tayo naligtas sa kautusan, pero pagkatapos ng tayo maligtas, yun yung ating naging pamantayan para makapamuhay ng may kabananan. Ano mali doon? Alam niyo, nagiging mali lang ang kautusan doon sa mga ayaw sumunod. Hello? Yung mga nagsasabing, huwag mo akong pakialaman, buhay ko to. Anong tawag sa Biblia? Yung mga ganong ugali? Fool. The fool has said in his heart, no God. Conviction. Or, gamitin yung word na awareness. Bakit may kautusan? So that we will be aware na yung buhay na pinamumuhay natin nakakapagbigay kaligayahan sa Diyos. Tama? Sino ang isang mabuting anak? Anong katangian ng isang mabuting anak? Mabait? Maganda? Ano? Isang napakalagang katangian ng isang mabuting anak, masunurin. Kasi kung siya'y masunurin, kasunod niyan, magalang. Hindi bastos. Hindi matigas ang ulo. Hindi mahirap utusan. Kung ano ipapagawa ng magulang, susundin. Tama? O, dagdagan pa natin yung mga katangian. Bakit siya sumusunod? Kasi anak siya. Mahal niya magulang niya. Gusto niyang bigyan kaligayahan yung magulang niya. Ayaw niyang bigyan ng kasamaan ng loob. Tama! Kung ano yung anak sa magulang niya, ganun ang isang anak ng Diyos sa ating Ama sa langit. Conviction. Kung kaya nga, mapapansin nyo, every time binabanggit ang kautusan, pinag-uusapan yung mga dapat sundin, walang masama sa kautusan. Sinagot na ni Pablo. Bagamat hindi nagliligtas ito, pero hindi pa pwedeng baliwalain ito. Kasi hindi natin malalaman na ang tungkol sa kasalanan, kundi dahil sa kautusan. Tingnan nyo, chapter
7, look at verse mula sa ano ka. Chapter 7, Andrea, wala sa outline ko eh. 7, look at, ayun, I had not known last. Verse 7. Kasalanan ba ang kautusan? Hindi ba ito kailangan? God forbid. Why? I had not known sin, but by the law. Hindi ko malalaman kasalanan pala yung ginagawa ko, kundi dahil sa kautusan. Naalala niyo yung nahuli sa pagkakasala, yung babaeng nangangalon niya, huli sa akto. Yung mga tao, tinapon siya sa harap ni Kristo. Tinapon, literally, kasi hatak-hatak nila siguro yung buhok, hatak-hatak yung damit, tapos ibinato sa paanan ni Kristo. Actually, ang target nila ron, hindi yung babae. Ang target nila ron, si Kristo. Kasi anong gagawin mo? Susunod ka ba sa kautusan? Yun yung hanaano niya. Kasi sa kautusan, mahuli ka sa akto ng pangangalon niya, stone to death yan. Kaya nga may baon na silang bato eh. Hawak na nila. Nung binato nila yung babae sa harap ni Kristo, di bumalabag yung babae, babag! Napatingin si Kristo sa paligid. Tapos tinignan yung babae. So, hindi pa nagsasalita si Kristo, nag-o-observe pa lang, nagsalita na yung mga tao. Etong babaeng to, nahuli namin sa akto. Nangangalon niya. Sa isip nila, stone to death na yan. Bakit? Handa na sila eh. Sabihin lang ni Kristo. Ano ginawa ni Kristo? Ayon sa gospel, imbis na sagutin sila, si Kristo, nag-pause ng konti at saka nagsabi, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, take note. Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya yung pumukol ng unang bato. Tapos sabi sa gospel, yumuko siya at nagsulat sa lupa. Sa gospel, hindi sinabi kung ano yung sinulat. Basta sinabi lang nagsulat. At medyo nagtagal ito, siguro nag-iisip yung mga tao, babatuin ko na ba o ano? Kasi wala naman siya sagot na oo eh. At hindi rin siya sumagot na hindi. May dahilan yun. Bakit? Kasi gustong ipakita ni Kristo na walang sino man sa kanila ang qualified na bumato. Bakit? Kasi ayon sa mga Jewish historian, yung sinulat ni Kristo ay yung mga kasalanan na nakapaloob sa kautusan. Na pinagbawal. Sinulat ni Kristo, nangangalon niya. Siguro, inunan niya, nangangalon niya. Yun yung kasalanan ng babae. Ikalawang sinulat ni Kristo ron, maiinggitin. Yun yung topic kanina umaga. At walang taong hindi naiinggit. Tama? Bigyan ko ng halimbawa. Maliliit pa tayo pagka oras na ng kain, lalo kung medyo limitado yung budget. Si nanay, binibilang yung piraso ng manok na ipapakain. Tignan nyo kung gano'n tayo kainggitin, ha? Nakakuha ka na. Nasa pinggan mo na. Kakain ka na lang. Hindi ka pa kakain. Bakit? Magsa-sightseeing ka muna. At eto, mas malamang sa hindi. Sayang, hindi ko nakita yun. Sana yun yung kinuha ko. Mas malaki. Kaya maliit pa tayo, alam na natin kung ano yung mas malaman na parte ng manok. Minsan, marunong si nanay. Kung ito yung mas malaman, liliitan ko. Kasi, kawawa naman yung mga mabuto. Kaya lalakihin yung mabuto. Di ba?
Ganun katalino si nanay. Hindi siya unfair. And yet tayo, dahil mainggitin tayo, gusto natin yung malaki sa paningin. Tama? Lumalaki tayo. Hindi na-address yun. Mainggitin tayo. Hanggang sa lumaki ka. Ang masama, nung maliit ka pa, masama ba ang maging mainggitin? Oo. At ang masama, habang tumatanda ka, mas lumalala. Tama? Ay, nako. I had not known sin, but by the law. For I had not known lust, except the law had said, thou shalt not covet. Now, tignan niyo, verse 8. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law, sin was dead. Alam niyo kailan tayo nakakaramdam ng guilt? Kaya merong iba, nagbo-walk out sa preaching. Kaya niya marinig. Bakit? Kasi every time na i-expose ng salita ng Diyos ang ating kasalanan, lumilitaw yung ating guilt. Hello? Kaya nga, a guilty conscience needs no accuser. Hindi naman kailangan pangalanan yung preaching para masabing ikaw yun. Ikaw mismo masasaktan. Why? Meron ka nasa langsang. Ayan. For sin taking occasion by the commandment wrought in me all manner of concupiscence. Kaya lahat ng mali na nasa atin, nalitaw. Yan, kaya nadagdagan ba yung kasalanan natin? Hindi. In-expose lang ng salita ng Diyos yung kasalanan natin. Kasi dati na natin ginagawa. Hello? Kaya ang reaksyon natin, masama pala yun. Hindi pala tama yun. Kaya pala ang bigat ng buhay ko eh. Bakit? Kasi ayon sa Hebrews chapter 12, ang kasalanan, pabigat. Kaya nga sabi, bitawan mo eh. Kasi hanggat nabubuhay ka sa kasalanan, mabigat ang buhay mo. Sabi nga ng matatanda, malas. Hindi ako naniniwala sa malas. Hindi rin ako naniniwala sa swerte. Pero may sinasabi ang Biblia, yung mga taong sumusunod sa Diyos, mapalad. Iba ba yun sa swerte, Pastor? Iba yun. Kasi yung pagiging mapalad, biyaya ng Diyos yun. Yung swerte kasi, bahala na si Batman dyan. Di ba? Hindi nakakabit sa Diyos yung swerte. Ikinakabit nga yung swerte sa tadhana eh. Kung Kristiyano ka, hindi ka naniniwala sa tadhana, naniniwala ka sa Diyos na may kontrol ng tadhana. Kung mabigat ang buhay mo, hindi kasalanan ng Diyos yan. At hindi rin kasalanan ng Diablo yan. Kaninong kasalanan? Sa atin. Why? Kasi it's all in the mind. Yan o. Anong layunin ng ano? Balik mo sa verse 23, Pibs. Ang layunin ng kasalanan, gapiin. Tayo'y hatakin. Tayo ay kontrolin. Yun. Salungat sa tuntunin ng aking isip. By the way, kung Kristiyano ka, yan yung katotohanan. Kung Kristiyano ka. Kasi may bagong kalikasan na pumasok sa atin, yung banal na spirito, na binigyan tayo ng panibagong kaisipan, kaya alam na natin kung ano yung tama sa mali. At every time na gusto natin gawin yung tama, may kumukontra sa atin. Ano yun? Yung ating sangkap. Saan tayo kinokontrol?
sumasalungat sa ating isip.